Ma'am Shi Marnie, total ikaw naman ang magaling mag-handle ng time na nag-share sa amin. Bigyan mo nga kami paano mo na-handle ang multiple clients ba? Ano nga ulit yung tanong? Hindi. Time Ma'am Shi gets naman. management. Time management. Kating ko muna, ma'am, si kating ko! Team kating ko! Ako to lang to? atin. Ito, ito na lang muna. Yan na Ayan. rin ba perfume mo ngayon? Oo, ito muna. Ayan. Ay, natutuwa lang ako na overwhelm ako dun sa nakita ko kayong ulit kasi nakakamiss yung ganitong chismisan, chikahan, sa kumustahan. Nag-struggle din ako. 'Di ba? Parang lagi ako nag-struggle. Kaya lang every time nandun na ako sa malapit na akong yung parang hindi na ako makahinga. Kasi syempre, pagka sobrang stress ka sa client, though konti lang yung client mo, pero stressful yung si client mismo. Yung task, yung mga task, tapos yung mga happenings as a mother, syempre, dito sa paligid natin, syempre mother tayo. Ang dami nating errands, 'di ba? Minsan kailangan ko pa minsan magpaalam kay client na pupunta ako dun sa school meeting, nakapag-set kami ng meeting ng oras na yon. Sabi ko, hahabol na lang ako, mga 2 hours, bigyan mo pa ako ng 2 hours. Tapos sabi, di syempre, yung mga ganun na struggle, nakakadagdag. Nagpapatong-patong siya sa stressful level natin as a freelancer and as a mom. Pero every time na nandun na ako, may nag-chat sa akin, Ma'am Shi, kamusta ka na? Insider. Ito si Ma'am Shi na madalas nangangamusta. Yan yung nakakatuwa. Kasi ang kagandahan yung meron kang community na nababalikan. Kamusta ka na? Ano na bang ganap mo? Kasi minsan naaalala ko, kailangan ko palang makipag-brainstorm. Ay, oo nga, kailangan pala. Sabi nga pala ni Ma'am Shishina, mas maganda may ka-brainstorm kapag nag-automation ka, ma-chat nga si Ma'am Shi, Riza. Tapos minsan kapag gulo-gulo na ako, may mag-chat sa akin or makikipag-zoom. Yan, si Ma'am Shi Ikaris, tatawagan niya ako. Ma'am Shi, pwede na tayo, usap lang. May tatanong yata siya. At the end, nakikita niya yung struggle ko. Ba't di mo na lang gawin yung ganito, ganyan. So, oo nga, meron pala tayong community na naging naging absent din ako talaga dun sa community na yon. Nalunod kasi. So, nakakalunod talaga, Ma'am Shi. Lalo pag dumami yung mga responsibility mo para kay client. Kasi nagde-demand sila ng sales eh. So, anong ginawa ko is, step back, huminga ng malalim. Siguro 3 days akong walang kausap. Kailangan kong mag-hibernate. Hindi naman gumaganyan na naman. Ikot-ikot lang. Tatayo, tapos ikot-ikot. Tapos ayan, ihiga, tatayo. Tapos kakausapin yung sarili, yung dingding. Ayan. Alam ko nakaka-relate kayo kasi ganun din naman talaga tayong lahat. Lalo automation, marketing automation is hindi siya madali. Pero hindi ko sinasabi na hindi nyo kaya. Kaya yon. Yun lang, kailangan may pader kayong kausap lagi. Hindi, ang sa akin, Ma'am, yung pag-handle ko is yung time management. Bumabalik ako lagi dun sa time management ko. So, kailangan yung tasking ko, priority management ko. Ano ba yung priority ko at this moment, at this time? Tapos, liliitan ko yon. Di ba, ang dami ng listahan natin ng task? Kukontian ko yon. Yung nakikita ko lang 3 task lang in a day. Tapos yung 3 task in a day na yan, tatapusin ko yan in a day. So, pag marami pa rin yung 3, kahit isang task lang ni client, kahit isang client lang, aanuhin ko siya, tatapusin ko siya. So, ganun ko siya i-handle. Hanggang sa bumalik yung rhythm, bumalik yung saya. Masaya kasi, Ma'am Shi, kapag nag-e-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Yun nga, yung environment, then kailangan maging masaya ka din sa environment mo. Hindi ka magtatagal sa marketing automation kung hindi ka nag-e-enjoy. Ayun ang na-realize ko nga nung sinabi ni Ma'am Shishina nitong nakaraan. Dapat nag-e-enjoy kayo, dapat nag-e-enjoy yung mga estudyante, dapat isipan natin na dapat nag-e-enjoy sila habang nag-aaral. Hindi yung sobrang seryoso. Kasi tama nga naman. Seryoso na nga sa trabaho, seryoso pa din sa sa community or sa
Kailangan meron pa rin tayong, kahit seryoso tayo sa trabaho, meron pa rin tayong way na mapapagaan yung trabaho natin. Totoo yan, Ma'am Shi. Sobrang nakaka-relate din ako. Kasi, di ba, sabi ko nga, nasubaybayan ko yung mga estudyante natin simula-simula. Kasi, syempre, ako naman yung coach. Malamang ako yung makan. Pero hindi, kidding aside, malaking bagay yung kapag una, may nakakausap ka. Kasi, di ba, sinishare ko naman yan sa mga videos ko sa YouTube na nagsimula ako ng mag-isa. Tapos, nadagdagan asawa ko, and then yung pailan-ilan. Pero iba kasi yung kapag alam mo yung pag tinatanungan mo, alam mo na naintindihan ka niya, 'di ba? Kaya nga tayo nag-build ng community. Bukod sa marketing automation, 'di ba, meron tayong home-based mom diaries. Noon, ang sinishare ko doon is about VA and freelancing. Pero dito, sabi ko, nung nag-upskill na tayo, natututunan natin yung marketing automation skill, parang hindi na match dun sa kanila na pag doon ko shinare, hindi nila ako gets eh. Or maaring ilan lang doon ang makakaget sa akin. Kaya bumuo tayo ng ganito na kung saan hindi lang mga estudyante natin yung mga nandito, kundi yung lahat ng alam mong magigets ka kasi iisa yung pinagdadaanan nyo. 'Di ba? Yung skill, tapos pagiging home-based mom pa, tapos nag-VA pa halos yung mga dyan. So, common denominator kayo. And lalo na kapag marketing automation pa pinag-usapan natin. Kaya nga marami sa atin, nung nag-aaral, 'di ba, madalas puyat. Why? Kasi hindi nyo na napagod at yung hirap sa pag-aaral. Na-enjoy nyo pa yung conversation with your friends, with your katrayad, di ba? Kahit sinasabi natin before na, oy, bakit pa yung grupo-grupo? Alam mo, selos pa tayo, ba't kayo lang? Pero ngayon, mas nagigets ko na malaking bagay din pala kapag meron kang kasama na alam mo, gets ka. Kaya parang baliwala kung puyat. And nakikita ko yung excitement kapag nagkakaroon na tayo ng mga integration calls. Nakikita ko sa mata nyo kapag gusto nyo yung ginagawa nyo. Ikaw ba, Ma'am si Christine? Bilang na medyo nauna-una tayo sa batch. Diba, parang hindi tayo masyado nakapag-triad na group eh. How was your experience nung nag-aaral ka sa marketing automation? Before I answer that, Ma'am Shi, totoo that we need this community. This is a safe community regardless kung anong estado natin sa marketing automation or whatever we are doing in our lives. Wala kasing judgment. Bagkus, nabuo yung community ng yung with good intention na kung may makakatulong sa'yo, why not? Mag-step in ka. Go ahead. Sa trabaho natin, madalas tanong mo, sagot mo, that's for real. Kumuha ka ng course na ikaw palang kumuha ng course na yun sa inyo. Wala kang mapagtanungan, napakahirap, di mo alam anong tumbling sabay split ang gagawin mo. 'Di ba? Di rin mo makatulong mga classmates mo. Pero you pursue, 'di ba? Magpapatuloy ka. Pero nung nagawa tong group na to, dito may makukuha kang tulong eh. Kahit na may mapaglabasan ka lang ng iniisip mo kasi sobrang gulo na hindi mo nga siya maintindihan, hindi mo nga ma-absorb. Ano ba itong ginagawa ko? May mapaglabasan ka lang noon na makakita ka ng kapwa wavelength mo. Napakalaking tulong na for us. Lalo na't we're all juggling all of our crystal balls at the same time. And then ayokong palampasin to kasi yung kanina kay Ma'am si Marnie and kay Ma'am si Caris and MC, Mami Net, time is our greatest commodity talaga. Kaya as we get more serious in everything that we are doing, the more time it takes from us when we lose grasp of that focus. Ito na naman, Miriam Defensor Santiago na naman tayo eh. 'Di ba? Pero it's true, 'di ba? Nag-agree kayo, the more na nalulose natin yung concentration natin sa focus natin, the more chaotic it becomes. And as mentioned before, kapag overwhelming na, balikan natin yung why natin. Kasi doon natin mabubunot yung sarili din natin sa gitna ng ginagawa nating chaos. In most cases kasi noise lang naman yung nasa labas eh. Pero ang hirap labanan kapag nagsabay-sabay ng may sakit yung bata, kulang sa pera, ito ba gusto kong gawin, 'di ba? Napakahirap. Hindi madali yung pinagdaanan ko from MAC. And kung ano na yung na-reach ko ngayon. Kasi from before, I was trying to be everything. And then sabi ko parang meron akong gusto eh. Madalas tayong mga nanay, madalas technical talaga tayo, gifted tayo niyan. Kahit na anong gawin mo, gagawa mo ng paraan yan. And instead na madiskarte, I call ourselves as innovators. Well, at least I call that myself and I want to share it with you na baka makonsider nyong tawagin nyo sa sarili nyo na innovators. Biro mo,
malunggay, tsaka patis, tsaka sibuyas, o kung walang-wala, magic sarap, nagagawa nyo ng paraan eh. Ganon din dito sa Mac natin. And napakalaking tulong na, teka lang, let's take that for an example. Tawag dito, wala kang sibuyas. Ang meron ka lang dyan, sabihin mong bawang, paano ko gagawin tong ginisa na to? Magtanong ka sa Mac Group. Makakagawa ka ng ulam. Ganon din dito sa marketing automation natin. It's the fundamentals that will teach you from the ground up. Kahit bali-baligtarin mo yan. To be honest, when I step back ngayon, kasi totoo yung sinabi ni Ma'am Shi, and I'm proud na one of the students ako na, alam niyo yun, nilalaban ni Ma'am Shi na madalas. And grateful ako dahil dito sa grupo na to, kasama ko yan sila Ma'am Shi Clarice, Riza, Marnie, lahat. Napakasaya. Lahat kami walang alam. Ang inaasahan lang namin si Ma'am Shi na duling-duling na siya alas 2 ng umaga. Sabi ko sa inyo, sasagot. Now we have the Voltes 5. Yan. Napakaswerte nyo, napaka-powerful ng Voltes 5 natin. Guys, yun sa mga gusto pong mag-join dito sa ating live at makipagkwentuhan sa amin para kung meron kayong mga real-time questions about freelancing, marketing automation, or kahit na any skill na gusto nyong itanong, pwede naman kasi may mga experts tayong dito baka may maitulong sa atin, ha? So, please, lang kayo sa comment section natin. So, sa Mac natin, if this is the journey that you want to take, or if this is the career that you want to take, hindi kanya ililimit sa ito lang. Madaming magbubukas na opportunities. Like me, I started as a banker and then naging call center agent. From that call center agent, naririnig nyo yan, madalas yan sa social media. Sabi nila, call center agent ka lang, $2 ka lang. Meron nga nauuso na naman ngayon, $1 na lang kasi nagbabalikan na sa office mga tao. Pero, that should not stop you. Kasi nandito, available lahat. From learning the fundamentals, hanggang pag-a-apply na nga kung saan-saang lugar eh. Kung saan-saang app si Ma'am Shizina at saka yung team natin, tinuturo na sa inyo. All you have to do is just to be open and try. Mag-fail kayo ng hanggat mas maaga, mas maganda para makakabangon kayo ulit. And then yung learnings na natutunan nyo from that one failure, doon kayo matututo. Ay, may improve ko to. O di na-improve mo na dun sa susunod mong interview. Next interview ulit, makukuha mo na siya. Laban lang. Hanggang ngayon, binabalikan ko yung mga lessons natin. Babalik at babalik ka dun eh. Natatandaan nila, Ma'am Shishina, yung meron akong picture ng Lego. Yung Kasi wala ka pang pera eh. Cartolina yun. Ay, naka-ano ka? Naka-Manila paper. Tapos tapos nasa lapag ka. Oo, tas meron pang isa, as in Lego ng anak ko. Kasi wala na ang lapis, di ko alam eh. Kailangan na ni client, kailangan ko mag-present eh. Pero, one thing is for sure, never be a fan of fake it till you make it. You need to learn the fundamentals. You don't need to be an expert right away. Dito sa ginagawa natin, if that's holding you back from applying, sino ba yung narinig ko kanina? Forgive me to call you out, but we'd like to help as much as we could. Ma'am Shi Annalyn and Ma'am Shinette Ata and MC na siguro may nag-hold back sa inyo to jump na mag-interview, kumausap na ng kung sino-sinong ina-applyan nyo. Having at least surface level idea of what you're getting into is already nice to have for you to start. O di ba sabi sa inyo yung kaya ang drama-drama pagka nandito na ako eh. Kaya, alam mo talaga, parang nilaan yung panahon na to para maka-join ka. Kinikilabutan ako sa'yo. Thank you so much po, Lord. Thank you sa ating team at thank you po sa ating community talaga na alam mo yun, nagbibigay ng ears, nagle-lend ng ears nila to listen to our experiences. Yung hirap namin na pinagtatawanan na lang natin ngayon. That's one thing for sure. Yung hindi mo maintindihan, wala kang mapagtanungan, iniisip mo, you're so stupid, hindi mo ma-absorb kung ano ba yung tinuturo dito. Just ask. Walang masama, walang magja-judge dito. Darating ang panahon, babalik tayo sa ganitong mag-uusap ulit. Magtatawanan na lang din tayo. Oo, alam mo yung naalala ko yung mga panahon na yung mga medyo batch 1, batch 2 na ganyan. Nakikita ko talaga yung medyo struggle yung mga students ko before.
Kasi wala pa tayong like yung Voltes 5. Wala naman tayong team leader. Ako lang naman talaga that time yung nandoon, di ba? So, bago lang din ako nagtuturo nun. So, marami rin akong personal struggle kasi parang meron pa akong self-doubt kung kaya ko ba ituro kung ano yung ginagawa ko na eh. 'Di ba? Pero sabi ko nga marami pa tayong kailangang matutunan kaya natutuwa ako na yung mga students nagiging kasabay ko din. Kumbaga nauna ako na ilang steps. Tapos sila susunod sila. And then ano sila parang willing na kung sakali man merong magiging changes or updates, willing silang tumanggap, willing silang ayusin din yun. Parang lahat tayo mag-grow. And lalo na ngayon na nagkakaroon pa ng mga kasi bukod sa may naging team leaders tayo before, like sila pa rin, nagle-level up na ngayon. So, iba na yung mas gusto naming maging goal this time. Yung parang mas malesen na yung ganito na hindi pa nakakatawid, hindi pa nakakapunta dun sa gusto nilang puntahan. Kaya, ang goal natin, hindi kami nagpa-promise ng kung ano-ano, pero ang gusto namin, hanggat maaari, matulungan kayo to the point na makita nyo kung ano man yung success na hinahanap nyo. Okay? Hindi lang naman kasi about client getting to eh. Although, syempre, malaking yung points yun, di ba? Pero mas gusto namin yung malesen yung burnout and overwhelming as much as possible. Alam mo, relate din kay Ma'am Shimarni din, yung hinahawakan na niya yung wall, pinakausap niya na yung kung ano-ano. Instead na kausapin niyo kung ano-ano, kami na lang kausapin nyo kasi pinagdadaanan din namin yun. Kaya nga kami nagkakaroon ng inner work, guys. Diba? How about you, Ma'am Shikaris? Paano ba yung naging journey mo naman nung nag-start ka sa marketing automation? Siguro before that and paano hanggang ngayon? Paano ka nakarating dito? At bakit nandito ka pa rin? Gets mo naman ako. Lalim ba? Lalim ba? Di ba, Ma'am Shi, nung nagsabi ako sa'yo na mag-e-enroll ako, na-enjoy ko kasi automation. Na-curious ako sa automation kasi nasa CRM na ako ni client that time. Parang, di ba, kakasimula ko lang nun sa first client ko. Tapos, inaaral ko yung automation ng loob ng Bitrix. Tapos na-curious ako. Tapos sabay bigla ako nakita sa wall mo na nag-last call ka ng enrollment for batch 5. Kaya ginrab ko yung, di ba sabi ko nga sa'yo, Ma'am Shi, kinapalan ko yung mukha ko sa client ko na mag-advance. Pagka-enroll lang. Yun talaga pinaka-memorable sa akin. Tapos, pero dumating yung time na naging team leader na ako. Alam ko ni Ma'am Shishina, sabi ko, Ma'am Shi, kung napansin mo, nag-step back ako sa group. Kasi na-feel ko wala akong naituturo sa students. Kasi sabi ko nga, sa lahat ng team leader, ako yung pinakamababaw ang alam sa marketing automation. Dahil nga, general VA ako eh. So parang, syempre as general VA, parang hati ako. Although nag-aaral ako ng marketing automation, hindi talaga nandun yung focus ko. Alam ni Ma'am Shishina, hindi ko rin natapos yung course. So, pero, ang kagandahan, isa sa nabaon ko talaga, back to basic. Kahit na anong platform, ito lagi ko sinasabi sa lahat ng batch, kahit anong platform ipapasok mo sa akin, hindi ako natatakot pasukin. Hindi ako natatakot i-explore. Bakit? Kasi nakaset na sa isip ko na lahat ng platform pare-pareho. So pare-pareho lang yan, madali lang yan i-explore. So ganun yung mindsetting ko. So mapa-email platform man yan or CRM or kahit na anong platform. So hindi ako natatakot na i-explore. Tapos yun, ngayon, medyo nag-evolve. Yung first ever client, ito share ko na lang din, first ever client ko na binigay ni Ma'am Shishina, ano pa yun, doubt pa ako kung kukunin ko siya. During batch 5, hindi pa tapos yung course, nag-offer siya ng client, sinong tatalon? Tapos nagtatata ako kung tatalon ako. Sabi, sige na nga, try ko nga tumalon. Tapos, Ma'am Shi, nakailang project na ako sa kanya. Alam mo, Ma'am Shi, ang pinagagawa niya sa akin naman ngayon, content sa Facebook. So, nagka-content na ako. sa kanya pa din. Memorable yung client na yun kasi ang dami ko nahawakan na iba't ibang platform sa kanya. Balik siya ng balik. And si MailChimp talaga yung pinaka-first ko sa kanya. Kaya talaga lagi ko yung offer si MailChimp kasi yun talaga yung na-practice ko sa kanya. Ilang project ko, puro MailChimp. Zoho, first time ko nahawakan si Zoho dahil din sa kanya. Ngayon, Adobe Express, pinahawakan niya sa akin. Although, medyo, sabi ko kay TL Marnie, medyo sobrang limited. Sa kanya ko na, dito, ewan ko, Ma'am Shi, bakit na-attract kong client. Yung platform sobrang limited ng ginagamit. Kaya talagang ikaw yung mag-a-adjust. Paano mo gagawin na ma-meet yung goal nila with a limited resources. Sabi ko nga si Adobe Express, hindi siya katulad ni Canva na ang gaganda ng mga templates, ang gaganda ng mga elements.
Pero kay Adobe Express, i-explore mo talaga siya para makagawa ka ng magandang design. Eh ako, hindi ako into design. So, ang laking struggle ko din sa design. So, talagang, alam mo yun, ang limit ng hawak mong resources, tapos wala ka pang ganun kaano na talent. Di ba? Parang sobrang struggle. Pero, isa kasi sa talagang natutunan ko kay MA na back to basic ka. Lagi kang step back. Kung alam mo na medyo hindi mo kaya na gawin ito, isip ka na lang ng ibang paraan. Paano mo siya gagawin? So, laging nandun ka na kailangan mag-isip ng another way paano matutulungan si client. So, wag tayo na parang magmamagaling ka kaagad na alam ko to, alam ko to, alam ko to. Pero dapat isipin mo din, ang unang magiging goal, paano mo magagawa ng paraan na ma-meet yung goal ni client. So, yun yung dapat na i-mindset natin. Ayun. Kaya siguro hanggang ngayon, nandito pa ako. Ayun, thank you. Alam mo ba na may usapan kami ng client mo na lahat ng pakibigay sa kanya, lahat ng simula. Parang meron kami usapan hanggang ngayon. Bagay din yung ganun. Parang magandang training mo siya, di ba? Kaysa, for me, hindi ko alam pero parang mas gusto ko yung paiba-iba yun na na-explore ko. 'Di ba? Pero hindi ka pa matutuwa for the client kasi paiba-iba siya. Pero in a way, na-explore mo siya and at the same time, nakakapagbigay ka ng opinion mo doon sa client na kung ano yung mas bagay or sa tingin natin na mas akma doon sa business at needs nyo that time, 'di ba? So malaking din yun, malaking experience to both of you. So nakakatuwa. Pero baka kasi yung ibang mga nanonood sa atin or yung ibang mga nandito sa loob na hindi natin student nalilito sila. Ano ba yung usapan nyo, Ma'am Shi? Ano ba talaga kung saan-saan yata kayo papunta? Nandun yung pagiging home base, pagiging freelancer, and struggles nyo sa skill. Pero, kung matanong ko lang, Ma'am Shi Risa, ano ba marketing automation para sa'yo? Ano tong skill na to? At ano yung naitulong nito sa'yo? Itong, Ma'am Shea, hindi ko alam sa sarili ko, no? Hindi naman talaga ako nag-BPO para po sa akalaman ng lahat. Hindi rin ako nag-corpo. Pero, nung time na naghahanap po kasi, ma-share ko lang muna, naghahanap po kasi ako ng freelance, ng pagkakakitaan online. Then, naligaw nga ako sa group ni Ma'am Sheena. Then, hindi ko alam na nag-o-offer pala siya ng course. Then, parang interesting, sabi ko. Tapos, ang asawa ko, email naman hinahawakan sa office. Akala ko naman, yung email na yon is normal na email lang. Sending. Alam ko yan, sabi ko. Nandiyan may asawa ko. Nung pumasok ko sa MA, anak ng toko, sabi para akong taong gubat na naligaw sa alam, bumaba ka ng bundok sa Kapatagan. Talagang yung hindi ko talaga alam, para kung yung si Christine nga yung nasa Rowan, ako nga siguro parang nagpinakalas na Row 5. Oo, Row 5, ganun. Pero kasi sabi ko, pinasok ko to. Kailangan, may matutunan ako dito. O sabihin na natin, sayang yung pinambayad, diba? Parang kailangan may mapala ako, ganun. Then tapos, yung enjoy ka, eto dumating ako sa point na parang yung gusto mo nang maintindihan, matutunan. Pero eto nga parang hina talaga ng utak ko, hindi ko pa rin maintindihan Sabi ko sa sarili ko, ganun pa talaga kabobo at saka. Yung word na yun totoo, aminado ako sa sarili ko. Ganun, hindi ko siya maintindihan. Pero sabi ko, hindi ako pwede magpadala dito. Sabi ko, kasi kung kaya nila yung kaya ko din, sabi ko. Hindi pa ako nakatapos sa pag-aaral noon. Pero parang dumating talaga na, tapos nagka-client na yung time na ito, hindi ko makakalimutan talaga si Marnie. Nag-post ako dun sa group. Namin nag-reach out na client na hindi ko alam paano hahawakan. Tapos si Marnie nag-offer ng help. Dinag-brainstorm kami, inabot kami na madaling araw. Yun lang sabi ko po. Kasi yung iba, ang nag-hold back sa kanila is yung pag magkamali. Ayaw nilang magkamali, kaya ayaw nilang ituloy. Pero hindi parang kailangan talaga, kahit na anong gawin mo, dadaan ka sa sa bako-bako. Hindi lahat patag. So sabi ko, kailangan ko gawin to. Ayun, alaunan, yun nga yung na-realize ko Kasi sabi ko, hindi ako marunong mag-English. Ang client kasi, once na alam mo yung task na ibibigay nila sa'yo, naiintindihan mo, hindi ka nila i-judge kahit hindi ka nila naiintay, hindi ka magaling mag-English. Kasi ako nga dumating sa point na dalawa pa yung nag-interview sa akin. Lutang ako sa interview. Pero yung WordPress na word, naiintindihan ko yun, okay.
Sinagot ko yung tanong ng client. Na-hire ako doon. Tumagal pa ako doon ng 8 months sa kalaing ko. Nagagawa ko pa yung mga tas na binibigay sa akin, napupuri pa ako. Sabi ko, God is good talaga. At saka yung prayer po talaga, powerful siya. Kasi yun yung talaga naging, guide ko talaga si God. Yung MA sa akin, itong group na to, ay parang dito nahasa, lumabas yung potential ko. Kumbaga parang kasi sabi ko, ayun lang ba yung alam ko, nasa bahay lang ba lagi? Parang gusto ko na makita yung kung kaya kong gawin. Bilang isang may bahay, nanay, na puro yun lang yung ginagawa araw-araw. Kahit tikita ko, alam kong gawin yan eh. Parang gusto ko naman tumulong sa ibang bagay para makita ko kung anong dapat, kung kaya kong gawin. So ayun, salamat dito sa MA. Kasi hanggang ngayon, hindi ako nagbabago ng skills. Nadadagdagan, pero yun pa rin po yung talaga yung nag-i-enjoy akong gawin, yung mga technical, ewan ko, yung nag-i-enjoy ako doon. Yan lang po. Nakakatuwa naman. Alam mo yung tumatalo ng puso pag pinapakinggan kita. Alam mo, sabi ko random lang to ha. Kung sino yung sa tingin ko may kutob ako na tanungin, tinatanong ko. And bigla ko naalala, nga pala no, yung kwento ni Risa na isang simpleng nanay, and wala namang background sa corporate before sa call center. Kasi ako nag-call center ako eh. Yung that time, yung nag-hold back kayo, tapos pero hindi naging dahilan nyo para hindi ka huminto. Naalala ko yung mga pagkakataon na yun na nagpupuyat kayo talaga nila Marnie para mag-aral at nag-group kayong dalawa para yung isa tiga sagot sa interview, yung isa tiga tulong sa trabaho, di ba? Pwede kasi, hindi mo naman kailangan paging mag-isa. Mas nakikita kong na marketing automation skill is not just a skill na pinag-aaralan dito. It is more than that. Kasi kapag pumasok ka dito sa group na to, sa community natin, hindi ka lang matututo ng skill. Matututo ka kung paano ba tumagal sa freelancing and paano mo siya i-insert sa buhay mo sa home-based mom. Tsaka parang masarap din yung, sabi ko nga bukod sa meron kang community, mahahanap mo yung mga taong talagang baback up sa'yo. Lalo na sa mga panahong hindi mo inaasahan. Kung nagsisimula ako yung doubtful talaga kung, alam mo yung isang buwan kong ginagawa yung course before, isang buwan na binigyan kami ng deadline, hindi ko alam kung tutuloy ko pa dahil iyak ako ng iyak. Kung makikita nyo doon sa ibang recordings ko, magaya tayo mata ko, pero tinuloy ko yung lessons, ginawa ko yung magagawa ko. Hindi ko alam natatagal to na hanggang batch 30, natutuloy ko pa. Kasi every time na gusto kong sumuko, yan na naman, mababaw kasi luwa ko. Every time na gusto kong sumuko, mas lalo kong kita yung tuloy, yung sa inyo, yung resulta dito sa inyo. Ayan, lang ako. Hindi ko alam na ganito yung impact nito sa mga tao. Alam ko hindi siya perfecto. Hindi rin ako perfectong nagtuturo. Pero pag nakikita ko kung paano nabago yung buhay ng marami sa atin, kahit sa akin, mas lalong nagkakaroon ako ng purpose kung bakit tayo nandito. Diba? Kasi skill lang naman to para sa akin before eh. Ang liit lang na skill nito yung marketing automation. Akala nga lang na iba, lang parang magbibuild ka lang naman ng emails eh. Bakit parang eme-eme mo naman, di ba? Pero kung paano nababago yung buhay ng isang tao dahil nandito, it's more than that. Sana yun yung nadidinig ng mga tao na na nagda-doubt sa sarili kung kaya ba nila tong skill na to, hindi. Kasi maraming patunay na kaya eh. Kaya, di ba? Hindi mo kailangan maging magaling talaga para lang sabihin mo na kakayanin mo. Basta gusto mo talaga eh. Basta gusto mo matuto and gusto mo yung yung alam mo yung kahit na anong pagdadaan ng hirap sa freelancing and dito, labang ka lang kasi nandito naman kami to back you up eh. Magsabi ka lang. Madali lang naman kaming kausap kaya nga meron pa tayong Discord, di ba? So yun lang, babaw ng luha ko. Anyway, Ayan, kakakita ko, iyakin. Sa akin. So, ikaw, Marty. Ayan, Mamshi. May share ako. Natutuwa Sige. ako. Naalala ko kasi si Mamshi Riza. Yan, mga kwento natin ng mga mga nakaraan. Babalikan ko naman yung yung journey ko as i-share ko lang din as a freelancer. Iiyak ka Kasi- din dapat Hindi. Maganda yung ayaw umiyak. Tapos na ako. Ma'am, si mag-out na po ako. Opo. Baka yung next na question ay kailangan nung umiyak. Bawal lumabas. Bawal nga eh. Nakalakas Zoom.
Bawal lumabas. Ma'am Shi, pakinggan mo muna yung kwento ko. Ma'am Shi Christine, bago ka, Opo, oo, go ma'am Shi. Sorry, Ayan, sorry. yung MA journey ko nga, kasi nag-start talaga ako sa marketing automation. So, nanggaling ako sa corpo, tapos marketing automation yung pinasok ko. So, akala ko nga talaga, simpleng email marketing, baback-upan ko yung sinabi ni Ma'am Sheena. Akala nila marketing automation is simple lang siya. Pero hindi pala siya simple. Bakit? Kasi after ko matutunan si MA, nag-reach pa ako ng ano pa ba ang next So, babasahin ko, nagbabasahin. So, after ko maging MA specialist, nagkaroon ako ng mga client, naging executive VA ako, di ba? Executive assistant / marketing / ganito-ganyan, papunta na sa VA. Hindi ko alam yung task ng mga VA, ano ba siya? So, nagsimula agad ako sa marketing automations, simpleng skill lang. Tapos napunta ako dun sa executive VA, hanggang sa kinuha ako nung client na as account manager for SMM team. Tapos, naging SMM din ako. So, after nung SMM, ano pa yung ni-next ko? Para yung journey ko, nagiging skills na siya. So, anong next ko nung SMM ko is copywriting. After nung copywriting, FB ads, na-expose ako sa FB ads. Uy, ang ganda nata ng FB ads Tapos, ngayon naman, pumunta ako ngayon sa nasa SEO naman ako. 'Di ba? So, yung SEO ko naman na journey, parang okay na ako Parang gets naman. Sabi nga ni Ma'am Shi, hindi naman natin kailangan maging perfect. Kailangan mo may client ka and ongoing yung training and also yung pag-aaral mo. So after ko nun SEO na pag-aralan ko, bumalik ako sa MA. 'Di ba? So parang ang haba nung nilalakaran ko, ng journey ko. So sabi ko nga nung one time na parang nakakapagod. Pero bakit bumalik pa rin ako sa MA? So, nandito na ako sa MA ulit. Nagkaka-client pa rin ako ng mga marketing automation na client. Yun yung task ko. Tapos ngayon, napunta naman ako sa task ng pagiging consultant para sa mga client. So, alam niyo yung journey ko as marketing automation. Siguro, kung iisipin ko, kung hindi ako nagsimula sa marketing automation, hindi ko maiintindihan lahat yung ginawa ko. Hindi ko maiintindihan lahat ng pinuntahan ko, 'di ba? Kasi bakit? Nahasa kasi. Alam ko na yung areas ng bawat isa. So ano yung pinalalakas ng skill nitong SMM, ano pinalalakas na skill nitong VA, ano pinalalakas na skill nitong ganito ganyan. Pero what is parang kulang is yung paano ko sila hina-handle, paano ko ina-analyze yung mga sitwasyon ng mga client, which is yun talaga yung kailangan nila Magulong-magulo na yung isip nila, katulad natin, syempre, magugulo rin talaga yung isip natin. Paano natin yun, paano ako nahasa is dun sa mga ginagawa nating brainstorming. So kung wala siguro yung brainstorming na ginagawa natin na sa iba kasi hindi nagmamatter yun Pero ako na po nagsasabi at for sure ang mga digital marketer kailangan yung skill na nagbe-brainstorm kayo. Sobrang helpful niya. So I'm thankful na meron tayong community ng mga nakaraan talaga na every time na bato ng tanong, tara brainstorm tayo. Which is kahit hanggang ngayon na nahihirapan ako kay client, ganun pa rin ang ginagawa ko. Brainstorm pa rin ako. Hindi na nga lang sa mga classmate, sa team na ni client. Kay client, naka-level up na So yun sana yung magandang journey na ma-share ko sa inyong lahat. So, alam ko po na mahirap po ang bawat skills. Promise, mahirap po ang bawat skills. Aralin at mag-dig down ka doon. Pero yun yung kailangang alamin mo sa sarili mo, saan ka nag-e-enjoy. So, nag-enjoy ako sa ganitong skill, nag-enjoy ako sa copywriting, nag-enjoy ako sa VA, nag-enjoy ako sa SMM. Pero ang hindi ko na-enjoy, pagiging executive assistant. yung Yung marami. yung makikialam ako ng calendar na may calendar.
Sabi ko, bahala ka dyan, client. Sabi, paulit-ulit kami ni client, ano ba, Marnie? Sabi ko sa'yo, ano mo ako, i-schedule mo ako ng ganito. Bakit i-schedule mo ako ng 1 a.m.? Iligaw mo na. So yeah, nakakatuwa lang. Na-share ko lang po sa inyo yung journey ko. Sana may napulot po kayo. Nakakatuwa nga yung ganyan. Kasi, di mo naman kailangan maging lahat eh. Para masabi mo na freelancer ka, di ba? Kasi VA naman ako. And nakita ko rin kung ano yung hindi ko na-bet. Di ba? Kaya nga, hindi ko naman total iniwan yung pagiging VA, pero kinuha ko kung ano yung magagawa ko as a VA into someone na talagang ito na mas yung gusto ko ngayon. 'Di ba? Kaya MA ako. 'Di ba? So hanapin mo sa sarili mo kung ano yung sa tingin mo yung gusto mong gawin muna ngayon. Okay, kung merong mga bagay na willing kaya na pwede mo i-let go mo. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan dalhin lahat 'yan eh. Ang at the end of the day, isang client, 2 client, 3 client maximum siguro ang pinakakaya nating i-handle and kung saan mo siya pwedeng tulungan. Diba? And then try po, baka MA din ang mag-work para sa'yo. Kung hindi, di okay lang. Si Jera, gusto ka raw marinig ni ni Ma'am Shikaris. Dahil bago ka pa lang at saka si Ma'am Shinet. Sige, i-share mo naman, ano yung nagiging experience mo ngayon? And bakit ka ba pumasok sa MA? Pero before you answer, Ma'am Shimalu, okay naman tayo ha. Bahala ka kung saan mo gusto kasi kahit saan ka pumunta, tatak MA ka na. Wala na, hindi ka na matatanggal doon. Okay, nandun na yan sa'yo. Okay? Alright, thank you. Sige, Ma'am Shijera. Kailangan nyo nakakaiyak, ha? Go, Jera. Before, nakaka-overwhelm. So, kailangan muna ng bakasyon. Tapos, ayun. Hindi na-overwhelm ako kasi po si Kong Clyde. Apura pa-check din sa akin. Sabi niya, "Hoy, Jen, meron na akong fiber, gano'n. Meron ka na ba? Gano'n. Sabi ko, wala pa. Kaya ayun, sabi ko kaya, di ako lang. Tapos ginawa ko lang siya, silip-silip lang po muna talaga ako sa Fiverr. Tapos sabi ko, ba't ba ako lalayo pa sa pagiging e-commerce? Bakit hindi na lang doon talaga ako mag-focus para hindi ako maguluhan? Kasi kung aaralin ko po talaga lahat, mahirap. Tapos, ayun, nag-focus lang po talaga ako sa e-commerce tsaka sa hilig ko talaga na mag-design. So, ayun, coach. Kung nag-message sa akin ngayon sa OLJ, sabi ko minsan hindi po pala kailangan na halos parang magpakamatay ka sa kaka-offer sa kanila, kakasend ng mga cover letter. It takes time talaga, coach. Ayun, hinintay ko sila, coach. Pero inayos ko po yung mga profile ko, ganyan. Binago ko lahat, mga gano'n. Nagmaganda ako doon. Pinasara ko muna yung isang coffee shop para lang mag-tutorial doon. Gano'n. Wow! Nahiya naman ako. Mag-pictorial nga tayo. Pero, yun nga yung diba sinabi ko sa Ma'am Shijera, yung pinaka napansin ko, magaling ka sa design. Sabi ko nga po ngayon, na dati talaga po, yung kapag mag-create po ako ng ng cover letter, talagang ChatGPT. Tapos hindi ko naiintindihan kung ano ba yung mga pinagsasubmit ko, coach. Tapos nito lang, sabi ko, okay, mas naintindihan ko na si marketing automation. Sabi ko gano'n. Pak na pak naman po pala siya. Pasok na pasok sa skills ko. Kaya sabi ko, okay to. Yun lang po. Sige, pero what made you decide para pumasok ka dito sa marketing automation? Bakit ka nagtiwala o bakit mo pinili na ibagsak yung pera mo at magtiwala sa amin kahit di mo naman kami totally kilala? Ako kilala na po talaga kita, coach. Talaga since 2021. Naka-subscribe na po talaga ako sa iyo. So, siguro, pero alam ko po, VA lang. VA lang Yes, po. yun nga eh. Over ko. Tapos sabi ko, MA, Marketing Automation? Ano ba yun? Sabi ko ganon. Tapos sabi ko, sounds parang bago. Tapos sabi ko ganyan. Tapos nag-research po ako ganon. Sabi ko, marketing automation is part of digital marketing tools na. Sabi ko, since we are in digital world na talaga ngayon, so yun. Sabi ko, sige nga, try ko nga. Tapos doon ko po siya napag-connect lahat. Sabi ko, si e-commerce, ang laki pala ng connection niya kay marketing automation na lahat, mas lumawak yung yung marketing niya. Hindi lang basta sa SOCMED, hindi lang sa mga websites, pinasok na rin niya pati mga yung sa email marketing. So yun, mas naging professional siya, mas naging personalized ang pag-atake ngayon ng mga marketing specialist. Yun. Ayun, thank you. Naku guys, kung sa akin niya lang kasi sineshare yung Fiverr account niya, pero kung nakita nyo, ang lupit niyan, hindi mo isipin na beginner siya talaga.
Ayaw niya i-share. Ako lang nakakita. Ang galing-galing niya talaga. Daya naman. Naku, kung pwede ko lang i-share. Eto naman kasi, i-share. Ako rin. Hindi, pero hindi Ay, na nako. ako design. Hindi kasi coach, kaya ako lang po hindi muna isineshare sa kanila para ma-monetize ko din po yung impression. Kasi baka mamaya, Yes. mga ano ko lang to, classmate ko lang to, Ako ganon. mag-anak. Mga kagrupo ko lang to, ganyan. Kaya hindi ko po siya talaga sineshare. Tapos sabi ko, sige kay coach na lang muna. So kung meron man isang impression, at least alam ko, baka si Ma'am Shishi na yun, ganon. Tapos nagulat ako, one day pala, sabi ko, ay, pak! May pa-message pa. Yes. O guys, yung sinasabi niya kasi, di ba may marketing automation skill niya. And ginawa na rin natin bonus dun sa mga bagong VIP, yung yung Fiverr Challenge. Kasi sabi ko nga, hindi ako nakapagbigay ng hindi naman sa lahat ng estudyante ko kaya ko magbigay ng client eh. Why not i-share ko kung paano naman ako gumagalaw sa Fiverr? Kung paano ako nakaka-attract ng clients. Kaya yun yung nangyayari. Di ba? So, parang teach them how to fish. Kaya bigyan ko sila ng isda lang, di ba? Ganun. Tinagalog na lang. I hope marami naman po kayo napupulot sa mga real talk and kwentuhan natin ngayon. Ma'am Shinette, hindi na tayo nag-icebreaker. Napadaan tayo sa mga kwentuhan. Ayan, bilang kayo ni Jera, di ba magkasabay kayo at saka magkakasabay kayo na nag-aaral ng Batch 12. Kasi nadinig niyo yung mga kwento ng mga matatanda ng estudyante ko. So, matanda. Ay, hindi mo pala. Tao po. Oy, mag-unmute kayo, mag-react tayo. Sorry. Mga Nag-aklas tuloy. experience. Nag-aklas tuloy sila. Experience. Ano yung mga napupulot mo sa mga kwento nila? Yung support talaga ng community. Kasi kahit ako, personally, syempre nung natapos yung 8 weeks natin na live session, parang syempre may doubt ka eh. Lahat naman tayo nandun sa pag natapos yung course, parang may doubt ka sa sarili mo na sabi nyo nga, kaya ko na bang tumalon? Diba? Parang nandun pa rin yung kaya ko na bang tumalon? Yung term natin, di ba? Naandun eh. Pero dahil doon sa mga share nung mga old batches, old naman ngayon, ng mga previous batches natin, sobrang nakaka-boost ng moral para sa amin, sa batch namin, na hindi ka mag-iisa sa journey na to. Di ba? Kasi nandyan yung community na may mag-guide, may tutulong sa'yo kahit natapos na yung course natin. Although 5 months siya, pero yung live coaching kasi talaga yung sobrang intense talaga yun. Parang kahit na matapos na yun nga, sabi nga, yung mga naging si Ma'am Annalyn po ba yun? Sorry po ba, si Ma'am Annalyn po ba yun? Yung last na yun nga, di ba, parang one chat lang, isang message lang tayo din sa community. Meron mag-reach out. At saka dun sa nakikita ko kasi na dedication ng coach, ng mga TLs na, yun nga, parang ang ganda-ganda ng community na to. Kasi parang yung naging nila is parang walang iwanan. Unlike, ayoko yung ang hirap naman mag-compare. Pero kasi, nakakuha din naman ako ng ibang course dun. Nakakuha na rin ako ng ibang course, pero doon sa mga nakukuha kong course na yun, parang pagkatapos talaga nung course mo, wala na. Parang kanya-kanya na. Wala nang follow-up, wala nang and yun sa part naman ni coach, sobra yung niya yung kita niya nakikita niya yung mga tao or tayo, kita niya yung weaknesses natin. And sobrang andyan siyang laging handang tumulong na alam mo yun kahit na yun yung ginawa niya sa akin ngayon kahit na alam kong sobrang wala pa akong experience sa pagiging freelance, nagtiwala siya. So yung sa akin po na drive na tahakin talaga yung freelancing buong-buo na kasi sobrang ganda ng community, honestly. Sobrang ganda yung support na binibigay ng community. Ito yung community na hinahanap mo. Lahat hindi lang sa freelancing yung makukuha mong suporta. Kaya hands-on, sobrang hands-off ako sa inyo, sa mga coaches and team. Thank you po. Mas madagdagan ko lang yung sinabi ni Ma'am Shinette, no? Kasi malaking bagay talaga may community to, aminado ako dun. Pero malaking tulong kung ikaw mismo ng sarili mo, tutulungan mo yung sarili mo. Kasi
Eto kahit bigyan ka ng maraming hacks, bigyan ka ng maraming strategy, pero kung nag-hold back sa'yo yung takot mo, kumbaga, ipopost mo na lang, hindi mo pa magawang post kasi nagdadalawang isip ka pa hanggang sa hindi mo na siya may post. Kasi nga, takot kang gawin yon. Pero, kaya nga, malaking bagay kung yung sarili mo, tutulungan mo din. Kumbaga yung community nandyan lagi. Pero kailangan, gagawa ka rin ng parang, yung sarili mo, tutulungan mo, hindi yung parang, ayun, taga-push lang kami, taga-alalay, ganun. Pero kailangan, committed ka. Yun lang po. Kasi kumbaga sa akin marami na rin, tulad ni Ma'am Shimar, marami na rin po akong group na sinalihan. Kasi gusto ko rin makita yung lumawak ako. Pero sabi ko nga, paano ko magpupush, paano ko mag-move forward kung ako mismo sa sarili ko, magpapadala ako sa takot ko. Tama naman yung narinig ko o nabasa ko na kahit ilang strategy pa o hacks pa ang kunin mo dyan, itago mo sa files mo, pero kung ikaw mismo sa sarili mo may problema ka, hindi ka mag-move forward. Yun lang po. Yun lang yung masasabi ko po sa mga katulad ko rin na dumaan. Hanggang ngayon naman din po, nag-aaral pa rin. Hindi pa rin ganun kalawak. Pero kailangan kasi yung lakas ng loob po. Yun nandun lagi. Yes. Huwag magpadala sa takot. Oo, agree ako dun. Agree ako dun, Ma'am Shirisa. Lagi nyo kasi nababanggit na nandyan ang community. Malaking bagay yun, syempre, pag may support system ka. Pero mas malaking bagay kapag yung sarili mo yung pinakauna mong support system. Diba? Kasi para kahit, hindi naman sa pero mawala man kami lahat sa'yo, ikaw, nandyan ka pa rin. Mananatili ka nakatayo, di ba? Kasi hindi naman talaga sa lahat ng panahon magkakasama tayo eh. Dadating at dadating sa point na kailangan mo talagang lumakad on your own. Di ba? Pero kapag ka mas kilala mo yung sarili mo, alam mo yung lakas mo, yung kahinaan mo, at yung kahinaan mo, gagawin mo siyang, itatransmute mo siya into someone na ikaw to eh. Di ba? Na you transmute everything to love, back to love. Alam mo kung paano ka move forward ulit at magle-level up. Diba? So speaking of level up, Ma'am Shikaris, meron ka bang gustong idagdag? Ano sabi mo na sungita mo si Jer? Natawa ako doon. The favorite kaya si Jera, nasungitan ko kasi talaga yan eh. Kasi Ma'am Shi, di ba? Ano kasi ako noon nung time na, di ba ilan lang sila? So parang feeling ko dapat nakafocus tayo sa kanila kasi ilan lang sila. Ito si Jera, tawa kasi ng tawa. Ayaw magseryoso habang nagpe-present. Sabi na nga namin, itin na tayo. Masama ito eh. Kaya memorable sa akin si Jera eh. Pero yun nga, ito yun si Ma'am Shi Annalyn. Ma'am Shi Annalyn, ikaw yung pinaka-best example na ang dami nang naituro sa'yo. Diba? Lalo na si TL Marnie, ang dami nang naituro sa'yo. SMM, sa MA. So, ang dami na naituro sa'yo. So, ang tanong, ano pa yung nag-hold back sa'yo? Diba? Diba pinupush ka na namin? Sabi namin sa'yo na kaya mo nang magka-client, ready ka na. Ang tagal-tagal mo nang ready. Kaya nagpuplano. Diba? So, kung may questions, dito lang naman kami. Magtanong lang kayo. Sabi ko nga, diba, ilang beses ko na itong na-mention. Sabi nga ni Confucius, kapag nagtanong ka, pag nagtanong ang isang tao, magiging full ka lang in a minute. Pero pag hindi ka nagtanong, magiging full ka for a lifetime. So, kailangan magtanong ka. Kasi kahit naman sa client, yung sinasabi ko to, pag sa client, hindi ka magtatanong. Kasi paano maintindihan paano maintindihan yung gustong mangyari ni client kung hindi ka magtatanong. Huwag kang maging yes person. Alam mo yung ibig sabihin nun? Oo ka lang ng oo. Kailangan mong magtanong. Hindi pwedeng pag sinabi ni client, ganito, yes ka lang ng yes. Kasi paano mo maiintindihan yung gusto niyang ipagawa? Ito, hindi lang kay Ma'am Shi Annalyn, para sa lahat. Kung yes person ka, hindi mo matutulungan si client. Hindi rin masama na hindi naman sa kukontrahin, pero magbibigay ka ng insights kay client, ng points of view mo, kung paano ka makakatulong sa kanya. Hindi yun pagiging rude. Pero sasabihin mo, syempre, in a nice way. So, yun, di ba tinitrain na rin naman namin kayo kung paano kayo makikipag-usap kay client. Alam mo, sinahilito talaga ako ngayon kaya gagawin ko sa kanila. Parang follow with love ni Ma'am Shikaris, eto na. Pero 'di ba nakakatuwa tong chance na to that we can choose not to be afraid, or we can choose to be vulnerable. I'm so proud of everyone. Mm-mm. Alam nyo, one reason we are described as such na ganito na is because we chose to be equipped
or we chose to equip ourselves with this course. Isa to. We are open about it na hindi lang ito yung course na kinuha namin, hindi lang ito yung alam namin, kung saan so ang lupalop na kami naggagapang para para makarating na makaupo man lang kami dito sa harapan nyo at makapag-share sa inyo. Pero dito kasi constantly natin nakukuha yung kapag bumababa yung self-love natin, we are enough. We are enough to do this. We are enough to be hard. We are enough to be paid. We are enough to deliver. Walang madamot. We are still here kasi we want to pay it forward. Let's also love the idea that if no one is available for you at that moment, that you need someone, kasi dun kami lahat naging matapang. Dahil dun mo matetest yung self-love mo. Paniwalaan mo sila when they say that you are enough, maniwala kang enough ka. Pag wala sila, mag-research ka hanggang sa makuha mo yung explanation na kailangan mo para maintindihan mo yung hindi magets dyan sa marketing automation na napagkahirap-hirap na yan. Mag-research, magtanong. Kung wala nung sumasagot, edi lumipat ka. Tapang, tanong ng tanong hanggang makuha mo. Huwag kayong titigil. Iiyak ka sandali, sige fine. That's good. Kasi hindi naman talaga natin kaya palaging mukha lang naman talaga tayong matapang sa upfront eh. Sino bang hindi nagkakamot ng ulo, 'di ba? Kaya nga kinakausap namin yung sarili namin eh. Gagawin niyo rin 'yan. Kakausapin niyo yung sarili niyo kapag di niyo na alam yung sagot. Kapag walang-wala, 'di ba? Pinapasaya ko lang po. Let's love the idea that no one is available for you at that moment when you need someone, because that's your best chance to be there for yourself. Yes. Amen. Amen. Diba? Yeah, super, super. Thank you for that, Ma'am Christine. Alam mo ba yung iniisip ko palang tawagin ka? Tapos bigla kang sumagot. Ay, nagmamaru! Ganon. Hindi. It's perfect for that moment na marinig namin yan sa'yo. Diba? Bilang ikaw yung top 1 namin. Ay, hindi po, Ma'am Shi. Oh, Share ko totoo po, na ha? yun. Wag i-claim mo yun. Totoo yun. Ha? Totoo yun. Okay? Oh, And hindi rin, thank you sa love. Ay, alam mo ba na nilulook forward ka ni Jera na maka-guest ka dito, na makasama ka, kaya minessage kita, tapos tingnan mo, nandyan kayong dalawa, di ba? Thank you. Isang dati at isang ngayon. Oh, ang galing. Hindi, pero sobrang thank you guys ha, dun sa mga pagiging vulnerable nating lahat, sa pag-share natin. Sabi ko, this is not scripted. Di ba? Parang, wala nga akong, parang guided questions talaga na nilaan para sa sarili ko. Kasi I just let it flow kung ano man yung gusto nyong i-share. Kung wins man yan or hindi wins, that's okay. Diba? Kasi yun naman yung totoo. Yun naman yung totoong na-experience nating lahat. Kaya sobrang thankful ako. Si Ma'am Shi Marnie, nakakatuwa talaga yung headset niya. Pink na pink. Ang cute, diba? kitay. Hindi kasi, Ma'am Shi, nung pina-order ko yung anak ko, sabi niya, Mama, umorder na ako Okay. Pagkatapos nung dumating, ganito. Sabi ko, bakit ganito? Hindi mo, bata, Ma'am Shi. Wala ka naman sinabi kasi. Tapos si client, tinatawanan din ako, wow, I love your headset today. Ha? Hindi ko alam kung mahihiya ako o Ma'am Shi. Sa totoo lang. Pumbuild ng rapport din Ma'am Shi, yan. sabi ko lang tapangan, di ba? O, Oo. tapang, thank you, ganon. O, tapang. So, basta sabi ko, but you can hear me clearly, right? Galing? Anyways, but you can hear me right, diba? Commanding the Talaga. conversation. O. Pagkatapos nun, okay naman kami. Hindi na niya pinansin. Uy, may Ano singit ko lang. Alam mo, Sige. ito yung pinaka nakakamiss sa lahat. Yung tawanan na ganito. Yung kwentuhan na ganito. Di ba? Parang Matapos umiyak ni Ma'am Shishina kasi iyakin eh. yan lang yung ipapasa ko sa inyo, yung iyak tawa sa journey na to, di ba? Kung paano tayo iiyak. Pero kaya nating tumawa. Balik agad, di ba? Kasi hindi pwedeng puro iyak lang. Part ang iyak, pero mas malaking bagay pag kaya mong tawanan yung mga pinagdadaanan natin. Pero yung totoo hindi yung nagfe-fake it till you make it lang tayo. Yun naman talaga yung naramdaman ko. Anyway, Sorry po, Ma'am si Marnie. Okay lang. Ang Fidi, kamusta ka? Okay naman. Kamusta kayo? Right now, parang nag-start over kasi ako eh. So parang after ko mag-VIP 11 nga ba kami? Ayun, 11, parang hindi ko kinontinue yung freelancing. So instead, parang ako nag-course hoarding. Parang ganun yung nangyari sa akin. So, tapos ang layo pa kasi parang napunta interest ko sa baking naman. So, doon ako nabuhayan. So, kaya nga sabi ko doon sa recent post ko na parang
parang baking saves me from depression kasi parang yun nga may personal struggle din akong pinagdadaanan. Tapos ngayon parang nabuhayan ako. So nung September last month, doon ako nag-start na parang i-execute lahat ng mga natutunan ko. So inumpisan ko sa pagbe-bake, tapos yun nga, since September nag-start na ako magbenta, and now this October parang nag-set ako ng ultimatum dun sa sarili ko na dapat by September kailangan makapag-post ako ng ibebenta ko, dapat may mabenta ako. Parang ganun yung naging goal ko. Tapos nung ngayong October, parang sinet ko na goal is dapat this October, umpisahan ko ulit yung freelancing ko. Parang may sinalihan akong workshop, which is related naman sa automation. It's about funnel. So, parang nagkaroon ako ng mas advantage. Naisip ko na parang, since may experience ako sa automation, so malaki advantage ko kung magpa-funnel builder ako kasi pwede kong gawing package. Yes. So, yun. And since yun nga, parang feeling ko, okay naman yung mga design ko. So, feeling ko, dun talaga yung gusto kong path. So, ayun. So, parang this time, gusto ko na talaga siyang ituloy. So, meron akong baking, tapos meron akong freelancing. And yun parang mas naging, yung niche ko Parang mas naging optimized kasi parang ang gusto kong niche ngayon is yung about baking, yung mga coaches, yung mga chefs and bakers na coaches. Kasi nakita ko, yung mga sinalihan ko mga coaches, yung mga yung mga course nila, parang parang in-upload lang sa Facebook na video, parang ganon. So parang kaya ko siyang i-improve. So kaya ko mag-offer ng parang system, kaya ko siyang i-improve. So parang yun yung naisip kong niche. So this time parang gusto ko na siyang i-execute. So ayun, kaya nag-umpisa ako ulit. Yun lang. Nakakatuwa naman, Ma'am Shi. Kung di ako nagkakamali sa mga examples mo nung sa assignments natin, parang about baking din yun, di ba? Tama ba? Yes, may mga donuts, mga ganun. Mga pastries. Tapos, sa nakikita ko ngayon, parang ikaw yung gumawa, parang in-integrate mo yung pina-example kong niche. Yung, di ba, pinag-isip ko kayo, anong niche ang gusto mo? Di ba? Tapos ngayon, isinabuhay mo yung niche, pinagdaanan mo yung dips na meron ka ngayon, yung mga past, pinagdaanan mo, then doon mo mas nakita kung ano yung light. Kaya ngayon, ini-integrate mo na siya sa sarili mong buhay, and then sinasama mo yung marketing automation doon sa skill na natututunan mo pa ngayon. So parang ikaw na yung totoong integration ng ginagawa natin. Do you agree? Yes. Parang, Diba? parang naging example ko yung sarili ko. Na parang Yes. ako yung naging mismong client ko. Na parang, nagkaroon ako ng bagong business. So, ang iano ko is, paano ko palalagawin itong business ko, paano ko siya isi-sell digitally, yung mga recipes, mga ganun. So, yun. Yes. Nagkaroon ako ng path talaga na, parang mas naging, parang light bulb moment ko yun, na parang, ito na talaga, ready na ako. Ang galing, di ba? Ito yung sinasabi ko rin na you can create your own experience. Kung wala mang magbigay sa'yo, then you can create your own. And hindi lang nga ikaw yung nag-decide Si universe na yata o si God na nag-decide para sa'yo. Wala ka niche, sige, bigyan kita. Ngayon ito na yung ginagawa mo, tapos nahanap mo pa kung ano yung pinakagusto mo, which is napakaganda. Ang galing, paka-inspiring, di ba? I mean, mas nagkaroon tayo ng mas malalim na conversation. Din lahat ng binahagi nyo, for sure, merong isa o dalawang tao dyan na pag narinig, mas magkakaroon ng lakas ng loob to move forward dun sa ginagawa nila ngayon. Diba? Do you agree, Ma'am Shi Annalyn? Baka meron ka pang gustong idagdag? Sobrang Agree. agree, coach. Oo. Tama lahat yung sinabi ni TL Paris. At sobrang daming naitulungan ni TL Marnie sa akin. Pero, yun nga, kulang lang talaga sa lakas loob. Pero ngayon, talagang decidido na ako na ituloy-tuloy na. Kasi, nabuhayan ako dahil sa kanila. Sa totoo lang. Mas nakilala ko sila. Grabe yung nila talaga, yung malasakit ba, na siguro dahil sa influensya niya rin, coach, na sobra yung malasakit niyo sa mga students niyo. Kaya, hindi nga totoo. Kaya, natutuwa ako na kahit na hindi naman naging nagtuloy-tuloy yung ko doon, pero sa kabilang banda, sa personality ko po, malaking epekto nun. Malaking epekto nung yung contribution nila sa akin. Kaya, maraming salamat. At mayroon na din ulit na ganito. Yes. So, pag sinabing talon, Talon ng talon. jumping jack. Sa mga willing po at sa mga interested na mag-enroll or magpa-pre-screening kasi again, hindi po tayo nagpapa-enroll without having a pre-screening. So, ilalagay po namin yung link dyan sa description box. I mean, sa comment section para po ma-schedule na natin yung pre-screening.
Kasi kagaya ng mga naging students natin, hindi natin kayo bebabyhin, pero we will make sure na patitibayan natin ang inyong mga leeg at mga buto. Okay?